Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linyong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, gabay ng kaliwan na galing banal na Santa Maria, ay hinggil sa issue ng lagay sa dating PNP chief sa Pogo at Davao CIDT chief from illegal gambling. So yan, lagay issues ang ating tinunghayan topic ngayon na iniimbestigahan ito sa Senado at Kongreso. Yan, sa Quadcom at itong Pogo hearing. So ayon sa ating nakalap na impormasyon doon sa pagbabalita tungkol sa investigasyon sa Senado on Pogo probe at sa Kongreso naman sa Quadcom drug killings ng Duterte administrations, ay ayon sa kanilang sa investigasyon nila na ating tinungayan ay tumatanggap di umunong lagay mula sa Pogo ang isang dating chief PNP at maliban sa kanya itong naliling na dating Colonel Garma sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lords ay natanggap din daw di umunong lagay as from the illegal gambling payola. Yan, so yun yung ating issue na kalap ngayon na ating konstruktibong pupunahin at tayo ay magsasaboses ng ideya at konsultasyon. So sa pagdiriwang, sa pagsisiwalat ng Intel officer ng PAGCOR ay kanilang iniimbestigahan na may payola o lagay sa Pogo itong dating chief PNP na wala pang tinutukoy na pangalan. So naharap ngayon ng PNP sa issue kung sino ito at nadudungisa ng kanilang hanay pangalan. Dapat malaman kung sino ito o ito ay pawang katalamang o scripted. So yun, naharap ngayon sa kontrobersiya yung PNP issue. Dago ko naman sa pangalan nila na mayroong PNP chief na tumatanggap ng payola from Pogo. So ngayon ay ayon to sa intel officer ng PAGCOR at hinahanap nila kung sino ito. At nais din ng PNP na lumabas ito at ito man ay nasa nila, kailangan tanggapin nila ito at mabigyan ng kaukulang kapala. At malinis yung kanilang hanay na hindi sila tumotolerate maging chief pa nila yan. So ito naman si dating CID Chief Colonel Garma na ngayon ay PCSO chairperson ay tumatanggap din di umano nilagay. Ayon naman ito kay Congressman Tommy Osmeña. So sa kanilang pag-iimbestiga doon sa koneksyon ni Colonel Garma doon sa killings at no kanyang pagiging CID chief sa Davao ay yun, siya ay pinaparatangan ng tumatanggap ng payola sa illegal gambling doon sa Davao. 1 million monthly yata yun o 1 million monthly o weekly pa yata yun. Ganun kalaki siguro yung gambling doon, ganun kalaking halaga yun bilang CID chief siya. So yun. So ngayon ang The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotion, yung ating anti-criminality promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas, justice at karapatang pantao. At dito sa issue nito natin tinunghayan na lagay issue sa dating PNP chief wala din sa Pogo at dito kay CID chief ng Davao na si Colonel Garma, dating CID chief ng Davao Colonel Garma ay mabigat na paninira ito na kinaharap ng PNP at mga opisyalis na involved sa investigasyon ng Senado at Kongreso ay lumalabas na tumatanggap sila ng lagay at ito ang mabigat dahil sa PNP chief ang nilagyan para itong mga Pogo ay manatili na hindi mari dahil sa kanila at maging illegal gambling sa Davao dahil sa CID chief doon sa investigasyon naman ng Kongreso. So, mabigat yung doon sa hanin ng PNP at doon sa mga opisyal na ito, mabigat na paninirang puri ang binabato sa kanila habang iniimbestigan sila sa paglilink doon sa Pogo at habang sa pag-iimbestigasyon sa Pogo at paglilink sa killings doon sa Pogo, malaking paninira sa PNP ito at doon sa kung sino man yung maaaring hepe na yon na kung
ayon sa kanilang mga pamamaratang na yan. At sana mapatunayan ng totoo yan at ito hindi paninirang puri lang at lalo at gayon din sa Kernel Garma doon sa kanyang hindi sa pag-i-establish na siya ay involved sa drug dealing from the Davao ay inungkat yung payola sa kanya na siya ay parang siya ay sinisiraan na siya ay isang nalalagyang opisyales. Anong pakialam nung nalalagyan karon kaysa doon sa drug dealing, di ba? Ibig sabihin masamang chief PNP siya. Di ba? Parang ganun siguro ang kaya pwede niyang gawin yun. Maaari ba yun? So yun ang na-imbestigahan sa kanya. At ano yung koneksyon ng lagayan na yun doon sa mga Duterte, di ba? Or anong koneksyon ng lagayan na yun doon sa killings, di ba? Or maaari sinisira yung credibility nito Garma. So ngayon ay ano pa mang gustong establish at gustong palabasin ng ating Kongreso. So ang mga ganitong krimen ay patuloy na nakapag-ooperate dahil sa mga lagayan issue na yan. So we hope ay patunayan ito ng lubos ang ating Senado at Kongreso kung sino ang may kaugnayan nila sa pogo at drug killings at hindi ba sirain lang ang mga pagkatao ng mga ito. So yun. So tingnan mabuti yung investigasyon nila at aside from sino nga ba yung mga padrino ng pogo na yan, maaaring medyo may kaugnayan yung kung PNP chief mabigat dahil sa kung padrino siya mabigat siya talaga mananatili yung pogo kung may padrino PNP chief. So medyo yung payola sa kanya ay ito yung masasabi natin pwede maging paninira ito kung hindi mapapatunayan. Ngayon, talagang dapat mahanap ngayon ay sino yung mga padrino doon sa mga pogo na mga matataas ng opisyales. Maaaring mataas ng opisyales pero ayon dun sa kanilang na-investiga ng Intel, mayroong PNP chief. Mabigat yun kung ganun yung papadrino sa kanila. Mananatili talaga sila sa mga panahon na yan. So ngayon, kung dahil sa yan ay senador na ang umungkat, malalaman ngayon kung at patuloy pang imbestigahan yung pogo kung ano yung mga related relasyon ng mga maaaring maungkat nila para yung hinggil doon sa anumang dapat na imbestigahan nila doon sa pogo kung sino yung mga padrino niyan, gagaya na nga nila nung mayor at nung Juan. Sino ba yung may-ari at na dapat managot sa pogo hinggil doon sa mga trafficking ganyan-ganyan na krimen ng pogo at related yung mga mga padrino yan. Sino ba yung mga padrino maaaring kasuhan din siguro or else yung krimen mismo ng pogo pero siguro relate yung mga padrino na yan na maaaring maitawing siguro po pwede pero syempre una-una establish muna nila yung sino yung dapat malugod doon sa mga human trafficking doon o nagawa ng krimen ng pogo aside from the illegal na pag-ooperate nila. But kung yan ay mayroong payola, maaaring sila ay binabakapan nito mga opisyalis nito o sino o maaaring halimbawa nga si yung Mayor Go yung Alice Bunga, maaaring siya yung padrino o siya pa may-ari. So kaya nga tingnan mabuti yung mga maaaring mong padrino dyan na maaaring makasuhan niya. Dito naman sa drug killings ay ayun, medyo para malayo yung yung kay Garma na yun. Nakasira siya na tumatanggal ng payola sa drugs. Siguro credibility. Yung ating pagpuna na nakikita doon sa investigasyon na maaaring para mapatunayan yung drug killings nyo, ano yung kaugnayan nung mga bagay na yan doon sa drug killings. Siguro nag-i-establish sila ng relationship with Duterte. Sa ganun nila ginawa. I hope. So ngayon ay patunayan nila para hindi pa nila ang gagawin nila at masyadong papasama ng credibility. Yan. Wala ring ito mga pagpapasamang ito
ay walang basihan at walang kaugnayan doon sa fair killings. Or maaaring doon sa Pogo violation. So ano man naging violation ng Pogo ay bakit hinahanap mo pa o bakit nagliling ka ng gano'n. Ngayon, malapit-lapit yung mga padrino. Kaya mula doon sa PAGCOR, yan mga nasa enforcement, hanapin nila yon, napapabor doon. Maaari siguro makasamang mahilang makakasuhan yun aside from the pagtatanggal ng Pogo, yung pagpapanagod ng may-ari at mga kaisa ng mga Pogo na yan. Hanapin nila lahat dyan. So yun, naiiwasan yung mga yan. Yung kampanya ng human trafficking, yan. Yung kampanya ng pag-involve ng PNP sa mga illegal activities, yan. Yan, sa yun na nga, dahil nga sa mabigat kung ganyan yung nangyayari na iba yung mga involved na mga ganyan sa yung mga nalalagyan mga hanay ng PNP over doon sa ganung klase ng mga illegal activities. Hindi naman bago kasi yan na mula doon sa maliit na pulis hanggang doon sa chief PNP ay hindi mawala yung mga ganyang anomalies. Hindi naman lahat yan. Siyempre may mga nanatiling malinis sa hanay at hindi tumatanggap ng mga lagay. Kaya siyempre from the entire hindi basta-basta papayagan. Ngayon, maging mula dyan ay papapaigting din ng ating ayas para yung mga pulis ay kanilang mapatuloy na at the policeman na walang yung mga kabaro nila ay hindi nilalagyan o hindi sila nilalagyan ng sino mang mga kriminal, mga illegal activities o mga padrino sila ang PNP sa mga ganyan para manatili, di ba? O sino mang mga maling pamumuhay na papadirinuhan ng ating PNP para manatili. Basta fair justice, respect the human rights and fair abidance of the law, implementation of the law. So, at maka-Diyos na pagpapatupad ng dokumento. So we pray. So diretsuhin nila ang mga kaugnayan ng mga ito sa drug war killings upang malaman ang kanilang partisipasyon at kung sino ang nasa likod nito. Sana diretsuhin nila mabuti yan para malaman agad. So we pray fair justice prevail at gabayan ng makatarungan ng Diyos ang Panginoon Kristo ang investigasyon nito. Sana gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo ang katotohanan na investigasyon ng Senado at ng Kongreso at mapanagot at malinis yung makapayral tayo ng kapayapaan, mabuti, legal at ayon sa maka-Diyos na dapat tunuran upang maiwasan yung mga kriminalidad na naglipana sa lipunan. Gaya nitong mga bagay nito na kahit ng mabuti sa pamumuhay natin. We voice and influence our government with Mother Mary also to avoid katiwalian at abuses sa kanilang authority at hindi mapanatili ang krimen sa bansa kagaya ng illegal gambling mula Pogo. Hinikayat din natin na maiwasan ng ating mga kababayan ang illegal gambling na mag-operate o magsugal. Magabayan kayo spiritually at may biyayaan kayo ng legal at mapaunlad na magpapaunlad sa inyo ng mga negosyo at trabaho. So yun. So tayo ay nagsasaboses at umiimpluwensya ating government, kaakibat ng ating Banal Santa Maria. So maliwalagan kayo at iwasan nyo yung katiwalian, abuso yan. Mula sa hanay ng PNP at sa intergovernment. Iwasan nyo yan, malagyan kayo at ma-involve kayo sa illegal activities at pagkakamali. So kung nagagabayan kayo ng Banal na Panginoon Diyos, paiwasan nyo itong mga illegal activities at maging mananatili kayo as a good government official o sa authority ninyo. At yun naman ang sinumpaan ninyo at dapat nyo gawin. Ngayon ay at kayo ay makatulong doon sa peace and order, makatulong kayo sa pagpapahira ng mabuti sa lipunan at pare-pares tayo umulan mamuhay mula sa karapatan. At sana yung ating mga kabayan iwasan na ng illegal gambling. Yung mag-operate ka, yung ikaw yung mismo magpapatakbo ng operasyon ng gambling. So may iwasan natin yan, yung mga illegal. So ngayon ay yung mga may mga legal na ganyan na nabibigyan ng lisensya. So sa ganun ang sumunod, kagaya ng iba, sabong, mga casino, yun na napagbibigyan. But definitely, alam, masugal yan hindi pa rin magandang hikayat sa tao. Even though,
ay may ano yun, may lisensya. So sana ganun yung sundin nung gusto magkaroon ng ganyan ng gambling operation. Pero kung illegal ay wag yung piliin niyo yung mabuting negosyo at hindi yung illegal. Lalong-lalo yung mga tao, yung maliliit ay mahikaya doon sa mga illegal gambling na doon sila mag-focus. Instead magtrabaho sila at sila ay biya at sana mabiyaan na mahusay na trabaho at negosyo at hindi yung kanilang libang ay doon sa pagsusugal. Halimbawa, may mga tao naglilibang sa internet, sa sports, yan, iba't iba mga good activities. Yung iba, libang nila sugal. Ang problema, nalululong. Nauubos ang kaya ang pera, naghihirap, nasisira yung buhay. So yung pamilya na destroy from that, lalo na yung nalululong, diba nakukulong, nakagawa ng masama dahil nasa katinong kamay nila sa pagsusugal nila. So iwasan, kayo ay magabayan ng Panginoon Diyos para maiwasan yung paggawa ng masama mula illegal gambling. So magabayan kayo doon sa pagtatrabaho ng mabuti. Magkaroon kayo ng magandang negosyo, magandang trabaho. Yung ating pamahalaan, tulungan yung mamamayan. Magkaroon ng magandang trabaho at negosyo yung ating mga kababayan. At maging patas for the cultivation of our land para lahat makapamuhay ng mais at hindi nila kunin sa ganitong klase ng mga illegal na pamamaraan ng kanilang ikakabuhay. Yan, mula doon sa kanilang maling paglilibang na mauwi sa ganun na ang kanilang masamang pamumuhay. So mahirap kapag ang naging masamang pamumuhay na ikaw ay sa illegal ka. So yan, dyan umiiral ngayon nga yung sinasabing mga payola, lalo na lumalaki ka na sa illegal. Yan, kagaya ng malakihan na yan. Mga chip na, ang PNP na ang kanilang nalalagyan. Mahirap yun. So kaya sana ay magabayan doon sa mabuting pamumuhay. Yan. Ang mga tao para maiwasan yung illegal. Hindi lang sa gambling, maraming illegal na pamumuhay ang kinakasangkutan ng mga tao. At sila ay nananatili just because may mga nalalagyan sa gobyerno, mayroong pumapadrino at mayroong tumotolerate sa kanila. Or magaling sila magtago ng illegal nila, mga ganon. Kaya may iwasan yun kung meron tayong pananampalataya sa Diyos, kagaya ng ating promotion sa Bible Life Promotions, ay ang paggabay ng manampalataya sa paggabay ng Panginoon Diyos para maiwasan ang anumang uri ng paggawa ng mga krimen. O yan, gaya niyan, mga sa illegal gambling, abuses ng government yan, etc. So kung tayo may pananampalataya, magbubuklo tayo sa mabuting pamumuhay yan. Maiwasan naman at maiwasan yung masamang pamumuhay, di ba? So maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Espiritu Santo. Kaya hindi lang banal na Santa Maria sa katawan sa bayan ng Pilipino, ang mamamayang Pilipino ang bansang ito mula sa pamalan at ang mamamayan at yung pamalan ng matuwid, mabuti at tugunin yung karapatang pantao. Patas ng hustisya yung mamamayan at iwasan ng pamalan nyo yan, katiwalian, kaabusaduhan, yan, korupsyon. Yung mamamayan sumunod sa pamalaan, iwasan yung paggawa ng krimen, sumunod sa pamalaan, suportahan ng pamalaan. Kasi mamumuhay tayo ng mapayapa, may kaayusan at maiwasan natin yung karahasan, maiwasan yung labanan, kaguluhan. Mamumuhay tayo mapayapa, maunlad. At higit sa lahat ay makapananampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos ng magaan at maunlad at wala kaguluhan. Bagkos ay nakapananampalataya na ng protektado tayo ng ating government, nagawa din ng Diyos at iba't ibang proteksyon ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. At sa halip na tayo ay yung yan ang gusto ng ating banal na Panginoon, makapanampalataya tayo ng maayos. Yan, protektado. At instead no tayo ay magulo-magulo ang ating lipunan na tayo kinakalay matibay sa pananampalataya para hindi makiisa tayo dun sa magulong at mahikaya sa kasamaan. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat at sana ay patuloy tayong gabayan, protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos at makaiwas tayo sa gawaing masama at tayo ay kanyang protektahan at biyayaan sa pang-araw-araw nating pamumuhay hanggang kaligtasang spiritual yan. Yan, at tayo makaiwas at maiwasan natin ang kasamaan at tayo maligtas dito. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Sana nakabusang-busan naman tayo ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon.